Ayun, hello father, kamusta? Hello, Russell, kamusta? Ang formal. Nandito tayo ngayon sa isang special na episode natin and bago 'yan, gusto lang namin batiin kayo ni Father Lennon dahil bisperas ng Pasko ngayon na sana lahat ay magkaroon ng mapayapa at maligayang Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas. Malamig ba ang Pasko diyan, Pads? Malamig in all senses. Char. Ayan. So, well, it's supposed to be a light talk kasi medyo heavy Oo, na rin naman yung magpapasko, mga eh. Yeah, yeah. diniscuss nating ano, mga topics lately tapos looking back sa ating taon, I mean wala tayong gaanong mintis sa mga episodes natin. Pero kung mapapansin niyo nagsimula tayo ng mga mini-series. Pero hindi matatanggal sa isip natin na with all of this na nag-uusap tayo ng iba't ibang topics, oo nga 'no, saan ang punta natin dito? Alam kong alam naman ninyo na mas busy nga kayo actually, yung mga nakikinig sa'tin, ako maski ako. Di natin maiwasan na maapektuhan tayo ng mga nangyayari sa ating paligid. So, ang tanong namin ni Father Lennon sa episode na 'to, ano bang ibig sabihin na maging Katoliko sa panahong ito? And sa tingin ko napapanahon siya na pag-usapan natin ngayong Pasko. Oo nga 'no, hindi lang pala dapat celebrate lang ang mga Catholics 'no, but rather it's something deeper, something different na mapag-usapan. So ayun, akala ko may opening statement si Lennon, so apparently ako na lang muna. Ikaw So, ikaw yan. 'wag na nating patagalin. Ako po si Russell At ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may Ayan, Yun, so yun nga aha, yung ano, yung tanong natin dun Father Lennon o pre. Kasi oo. if you can notice, naging intense yung political atmosphere natin starting at around November ng Mhm. 2024. Then it continues to intensify following the impeachment of the Vice President. Tapos yung former President Duterte pinadala sa, The Hague 'no, sa International Criminal Court. And it really divided 'no, Filipinos. Yeah, tapos nag-eleksyon ng 2025. I'm talking about broad strokes here 'no, pero ang point natin, makikita mo ang gulo ng social media, which also reflects, I would like to believe, which also reflects na magulo din talaga yung society natin or baka social media lang, I don't know 'no. Pero that's the point na saan ngayon masi-situate yung pagiging Katoliko natin. Kasi or pagiging Katoliko for example, na ano yung ano ko, ano yung dapat kong tindigan o dapat ba ako tumindig? No? Kaya ang una kong tanong pare, sa tingin ko sa'yo, kailangan ba 'pag Katoliko ka, aktibista ka? Ganda, ganda ng tanong. Well, siguro para anuhin natin yan pre, para makita natin yung tanong na yan, tingnan muna natin ano ba yung nasa likod nito 'no? Ano bang pinanggagalingan, bakit napakaraming mga religious leaders, mga both clergy at saka mga lay na very active sa political scene 'no, sa activist, political scene 'no. Well, first and foremost 'no, kasi may mga taong magsasabi na ano, eh, "Teka hindi naman 'yan ano, eh, hindi naman 'yan wala naman 'yang kinalaman sa pananampalataya, eh, bakit nakikialam diyan yung mga pari at mga obispo?" Pero we have to remember that sa binyag kasi natin pre, as we all know, hindi lang siya rito lang, eh. Hindi lang siya kumbaga para lang ano, part lang ng pag-welcome sa bata sa mundo, no. Sa binyag, we are really configured to Christ, no, and that means that we share in His three offices nga na tinatawag 'no, yung priestly, yung kingly, yung prophetic office 'no. So lahat tayo kahit yung hindi mga ordained ay mga pari in the sense na we should sanctify the world 'no.
So, lahat ng ginagawa natin supposedly should be a way to sanctify the world. Kingly. So, we should order the world in the justice of the kingdom of God. Yun yung trabaho natin bilang mga Kristiyano, eh. And prophetic. Prophetic 'no, ano bang ginagawa ng propeta? Ang propeta, the prophet announces the good news, pero ang kadalasan nalilimutan natin, ang propeta rin dine-denounce niya yung bad news 'no, yung injustice sa paligid. So, part natin yon, part ng ating vocation as Christians, as baptized, na mag-denounce ng evil, ng injustices, and of course yun nga, eh, since that time 'no, na napakagulo na nga sa Pilipinas, sa society natin, ang daming political upheavals, ang daming mga sides 'no, hindi na lang siya ano, eh, hindi na lang siya between two sides, eh, napaka-ano na, eh, refracted na 'no. Then parang may pressure ka ngayon. Well, this is also caused by our postmodern and social media savvy generation, na parang may pressure na dapat meron kang kampihan, dapat meron kang partido 'no. Either dito ka sa ganitong kulay o dito ka sa kabilang kulay 'no. O sabi nga famously, sabi nung isang abogado 'di ba, yung team kasamaan at yung team kadiliman daw, tapos may isa pa. Para may gano'ng pressure 'no. Now the question now remains, yung bang ating vocation as prophets and as kings 'no, to order the society according to the justice of the kingdom of God, does it mean na kailangan nating magkaroon ng partido? Kailangan o at least ma-associate tayo sa isang political party? I don't think so 'no. Ito yung problema o ito naman ay critique ko na rin 'no, sa marami, sa mga kapatid kong pari at obispo, mga laiko rin na mga Katoliko, na sometimes it is again, I am not saying na hindi tama yung maging active, yung mag-denounce. Pero sometimes baka sumosobra tayo. Baka nagiging ano tayo, nagiging kasangkapan tayo o na-identify na tayo talaga sa isang specific political party lang 'no, either side 'no. Kasi I don't think na ano, eh, na trabaho naming mga pari 'yun, eh. Kailangan niya ano, eh, maging unifying ano, eh, figure kami. Pero ayun nga, that is just ano, problematic 'no. So again, to the question, should a Catholic be an activist? If it is in the sense, para sa akin, if it is in the sense ng to denounce evil, to proclaim the good news, of course, kasi nasa DNA natin 'yun bilang mga Kristiyano, eh. Pero just for activism sake, I don't think so. Kasi ano ba ang ano, ang aktivista 'no? Ang aktivista na dapat supposedly, hindi ka lang magde-denounce. Again, 'yun yung pinagkaiba ng prophet sa sorry, baka kasi may ma-offend na mga activists, eh. Pero gumagamit lang ako para lang 'to mas madali 'no, so gagamit lang ako ng mga terms 'no, na maimbento ko. So you have the prophet and you have the activist. Ang propeta, he denounces evil, same as the activist 'no, he denounces evil. Pero ang propeta should also proclaim the good news. So ibig sabihin hindi ka lang, resign 'no, mawala kayong lahat. Dapat ikaw rin mismo ay meron kang ino-offer na, so anong magiging ano kung mag-resign itong dalawang 'to? So anong plano? Anong mangyayari? Paano natin babaguhin? Kasi lalo na especially yung gulo kasi sa ngayon sa Pilipinas, hindi siya kasalanan ng isang tao, ng dalawang tao. Ang gulo sa Pilipinas is structural. Yan yung tinatawag natin sa moral theology na structural sins, 'no? So, ibig sabihin, ang may kasalanan na hindi lang individual, yung buong structure. So, paano natin ano, as prophets 'no, as Catholics, paano natin gigibain yung structure na yun para hindi na manatili yung reign ng sin and we can establish the reign of justice, that is the kingdom of God. So, muni-muni ko lang 'yan. Ako Sel, ano bang ano mo? Sa ano, well, this is a light talk and alam naman na nila kung sino yung mga pinag-uusapan natin. Ako ang una kong naiisip, it's just a critique 'no, sa current state ng pagiging Katoliko natin bilang bansa. Some of us take pride, still take pride din sa
sa sinasabi nga na the only o one of the remaining Catholic nations in Asia, may mga gano'ng sinasabi. Pero what does it really take to be a Catholic? Kasi ang napapansin ko, baka kasi we take Catholicism or being Catholics secondary and we prioritize our ideologies. Again, we have so many friends naman and well, I just hope that they respect us the way we respect them too, 'no? Pero the point there is yun nga, eh, minsan kasi ideological yung dating. Let's face it, some seminaries or some supposedly Catholic educational institutions have been infiltrated by socialist, doctrines 'no, minsan or socialist leaning doctrines or even open to so various, um intellectual traditions, so to speak, na parang nako-compromise, eh, na parang ang binibida natin, dahil Catholics tayo, dahil Catholic institution kami, we promote a free market of ideas. Dahil kami ay mga intellectuals. So parang gano'n, eh, na kapag Catholic school ka, intellectual ka and it's a free market of ideas. So we sell every kind of idea except a Catholic idea. Kasi I mean, look at Ambo David. Outrightly minsan sa harap ng maraming tao, kino-call out niya yung mga Catholic practices o Catholic beliefs. And he is proposing or he is saying another thing 'no, na siguro dahil sa kanyang academic formation bilang tao, bilang Pilipino at bilang pare 'no. Baka siguro possibly hindi siya aware na nakaka-iskandalo siya sa ibang mga simpleng Katolikong faithful. Pero yun ang problema 'no, meron tayong Catholic elitism minsan na parang kapag hindi ka kalinya namin, parang yung mga kakamping na tinatawag o yung ako kasi ayoko maniwala na yung mga kakamping ay supporters lang ni Vice President Robredo. Sa tingin ko isa siyang network ng mga academic na elitista. Kapag hindi ka ganito mag-isip, eh, bobo ka. At kung supporter ka ni Duterte, eh, bobo ka. Well, alam natin hindi naman yun gano'n kadali, 'no? Pero bakit may gano'n tayong divide, 'di ba? And we are talking about Filipinos na majority ay Catholics. So ito yung sinasabi ko, kaya ito yung aking lament, padre, na parang bakit bakit napakatindi ng division natin bilang bansa, eh, marami sa atin, karamihan sa atin ay mga Katoliko, 'no? So, ibig sabihin bilang mga Katoliko divided tayo, bilang bilang isang simbahang lokal sa Pilipinas. That's my ano, my lamentation. So, ang gusto ko nga sanang itanong, what if what if hindi tayo dilawan? What if hindi tayo pulahan? What hindi tayo berdehan? O what if hindi rin tayo rainbow? What if tayo ay Katoliko sa isang society na ganito? Na gusto natin may kanya-kanyang partido 'no. What if purihin natin yung dapat purihin, yung mga kabutihang asal, yung mga mabubuting gawa, yung mga successful na proyekto. At what if condemn natin yung mga evils, pagpatay, pagsisinungaling ng lantaran, paggawa ng kuwento, paglulustay ng pera, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit hindi natin gawin yun bilang Katoliko at hindi bilang partisano, 'di ba? Ewan ko kung may word ngang partisano. Sa Italian meron, 'di ba? Mga partisans, 'di ba? Yun yung Bella Ciao lang, aking 'di ba? bella siya. Merong isang episode sa Word on Fire ni Bishop Barron. Diniscuss niya yan, eh, na ang pagiging Katoliko hindi ka puwedeng nasa left, hindi ka puwedeng nasa right. Kasi may mga social issues kung saan kapag ikaw ay Katoliko, ikaw ay either nasa right o nasa left. 'Pag sinabi nating kaya minsan din nga tayo na-a-associate, eh, 'di ba, na parang, sinasabi Katoliko aktivista kasi bakit? May turo ang ebanghelyo, hindi ang simbahan. Ang turo ng ebanghelyo ay preferential option for the poor, 'di ba? Kasi ang sabi ni Jesus, "Ako hindi niyo ako laging kasama pero ang mga dukha kasama niyo yan hanggang sa dulo." So klaro na parang ang pinaparating ni Jesus dun, prioritize yung mahirap kasi
walang magtatanggol sa kanila sa lupa, kung sa lupa mahirap sila, alangan namang sa langit mahirap pa rin sila. Tayo nga yung sabi mo nga yung kingly mission ay ihatid nga yung kingdom 'no, hindi yung kingdom na alam natin sa mundo ng karangyaan at korapsyon, pero yung kingdom na may hustisya, mayroong pag-aaruga, may pagtatanggol sa katarungan sa karapatan ng tao. So yun yung issue dun. Kaya sinasabi ko dito, regardless kung ang nakikinig nito ay, Maka-Duterte o Maka-Aquino o Maka-Robredo 'no, sa'kin siguro panahon na tanggalin yun, eh. Kasi ito yung isang issue na nakikita ko, political analysis naman 'to. Paano 'pag nag-resign yung dalawa, sinong uupo? Tapos maririnig mo, "Ay okey naman si ganito, mahalaga Katolik." Parang ang babaw, eh. Si ganito na lang kasi conservative. Hindi kasi hindi gano'n naglalaro ang pulitika ng Pilipino. So, ibig sabihin malalim yung problema natin. Kaya what if lahat tayo umatras tayo ng kaunti 'no, at instead na laruin natin yung laro na pinapalaro sa atin ng mundo, what if laruin natin yung game as Catholics? We go back. Ano ba yung values ni Jesus? Ano ba yung values ng pinuno na gusto nating makita na kawangis ni Jesus, 'di ba? Kasi gano'n naman yung ano natin, eh, mabilis tayong ma-hook sa gano'ng kuwento, yung interplay ng light and darkness, eh. Ang bida ay nasa poder ng kabutihan, ang kontrabida ay kaya nga kontrabida, eh, against life, eh, kontrabida, 'di ba? So, mga gano'ng bagay. Kaya 'yun, kaya 'yan ang aking unang tanong. Kasi baka naman baka naman ano, yung iba sa atin, baka ako guilty din, na baka ako yung nagiging kontrabida o elitista at kulang na yung mga nagdi-discern, kulang na yung mga nagdadasal. Baka kulang na yung pagiging Katoliko natin, kaya tayo ganito. Kasi kumpara natin din, ₱1,000,000,000 march pre. Ito, next segment. ₱1,000,000,000 march versus EDSA. Anong fundamental difference? Well, to name a few things, number one, walang cardinal sin. In a political sense, sabi mo nga nung nagkukuwentuhan tayo before, wala ka kasing, de facto primate, eh, ang Mhm. Pilipinas 'no. Hindi yung unggoy na primate, yung primate na arsobispo ka ng Maynila pero once you say something, although collegial ang body ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, yung obispo sa Mindanao, yung obispo sa Northern Luzon, they can agree 'no, at magkakaroon ng collective na efforts, eh. Parang gano'n, ewan ko may synodality, isa pang issue din 'yan, hanggang ngayon di ko alam kung ano ba ibig sabihin ng synodality sa totoo lang. Dapat pala Oo, magkaroon tayo ng episode diyan sa oo, kasi ano ba synodality talaga, kanya-kanya ba tayo o sama-sama tayo? Kasi hindi ko maintindihan yung part na yun na hindi sama-sama tayong magkanya-kanya. Parang yun ang pagkaintindi ko sa synodality. Sige, okey yan basta sama-sama tayo pero kanya-kanya tayo ng desisyon. Anyway, that's about, I digress. So walang central unifying figure tulad ni Cardinal Sin. Well, it's because wala rin kasing common kontrabida. Kailan ko rin i-critique yung simbahan, hindi naman tayo puwedeng ano lang, bulag-bulagan din or pro-church lang na parang in the sense, well, we are children of the church pero the point is, since we're really entering into this kind of discourse, ano ba talaga yung as objective as we can say. So, yun kasi, yung Marcos administration lang yung naging common na enemy ng tao, ng masa. Hindi nga yan ma-claim nga ng ano, ng mga CPP, NPA. Naki-join lang sila, eh, tulad ng ginagawa nila ngayon sa ₱1,000,000,000 March. Initiative 'yan ng simbahang Katolika sa Pilipinas. Pero yung mga communist leaning na groups o tao, hindi ko alam kung sino sila, so to speak, gusto lang nilang ma-hijack. gusto nila i-hijack 'yun na parang sila na ngayon meron akong nakitang isang statement na parang, "Kung ikaw ay maka-Duterte o maka-Marcos, 'wag kang sasali sa ₱1,000,000,000 March dahil ito ay para lang sa mga."
Kung gano'n, may gano'n sila na parang ito ay para lang sa grupo namin. Sabi ko, "Teka, parang hindi yata yun yung spirit nung ano, ng March 'no." Well, so, ayun din, gusto ko ring hingin yung comments mo dun. Ano ba talagang tumbok ng ₱1,000,000,000? Pero yun, sa EDSA walang cardinal sin. Number 2, sa tingin ko ang EDSA kasi mainly religious ang kanyang nature. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko hindi naman tayo pinanganak nung EDSA, hindi natin naabutan. Pero common na kuwento even ni Monsignor Jerry Santos, who was back then, batang pari sa Archdiocese of Manila. Ang EDSA ay napuno ng oras-oras na pagmimisa at pagdarasal ng rosaryo. Oo, siyempre nandun yung figure na, magtipon sa EDSA para protektahan ang buhay ni, ah, Enrile at ni Ramos. Pero beyond that, paano poprotektahan? By being there and by praying together. Yung ₱1,000,000,000 march, yung una nung September 21, sa tingin ko isang criticism ko dun, tinapat nila sa anibersaryo ng martial law. So meron na silang political statement dun. So kung organisado ng simbahan yun, so possibly because it's the reminder na never again sa martial law 'no, ng former Marcos administration. So may bahid na ng pulitika yun, 'di ba, automatically. Pero ano pa yung mga underlying na ano, components nun? Hindi ko alam kung nagmisa. Kung nagmisa man isang beses lang yata si Bishop Ayuban ng Cubao nun. So hindi oras-oras yung misa. Hindi ko alam kung nagrosaryo sila dun, kasi back then parang may mga nagrorosaryo ta's dala-dala yung imahe ng mahal na birhen o mga krusipiho, pero may mga celebrities na nagsasalita tapos nagmumura pa nga, 'di ba? Tapos parang nagpapalakpakan lang tayo. Akin, ano pinagkaiba nun sa time ni Duterte na may nagmura siya ta's pumapalakpak yung iba, then we criticize him for doing that tapos tayo okey lang sa'tin, 'di ba? Kasi we'll hear Ambo David, dala-dala yung bakulo niya just to make a statement kunwari, tapos criticizing the liturgists na maraming magagalit sa wa nobody nobody cared 'no, wala ang kesyo daw itong hawak kong bakulo ay ano lang 'to, liturgical use lang 'to. Actually, it's not true. Hindi nga siya actually ano, liturgical, eh, kasi ang bakulo ay, insignia siya, regalya siya. Regalia, So yeah. So, kahit nasa labas ka ng liturgy kung trip mong maglakad ng nakakapa at nakabakulo, okey lang yun kasi obispo ka, eh, 'di ba? Yun ang point ko. Hindi ko alam kung may mga bagong rules sa ceremonial ng mga bishops pero gusto ko lang din ilabas yun. Parang bakit ang mga statements ni Ambo parang gusto niyang i-criticize yung simbahan sa pagiging marangya ta's siya ay pro-poor, pero parang parang elitista naman din yung approaches niya sa mga bagay. And ewan ko lang. So, ano ba ibig sabihin talaga ng pagiging Katoliko? Yan, isa pa yan, yung clergy for good governance. Hindi ba default na yun na kapag ikaw ay Katoliko, para ka na sa good governance at lalo na kung ikaw ay pari, ikaw ay for good governance. So why create another political entity, political identity na naka-link sa mga Aquino, naka-link sa Liberal Party na lang, sige gano'n na lang, kasi maging patas din naman tayo sa Aquino family dito. Naka-link ka dun sa, Liberal Party and yung mga for example sa Makabayan Black 'no, I mean, kung ano yung views niyo sa kanila, iwan ko sa inyo yun, pero 'di ba, since parang kasing ano, eh, parang sanib puwersa, eh, ng mga against. Parang gano'n kasi ang lumalabas 'no. Eto yung punto ko rin kung bakit ko 'to tinatanong. Kasi ayoko naman, ang unfair din naman sa pagiging Katoliko natin kung ang vocation lang ng Katoliko sa panahong ito ng 2020s ay maging against lang kay Duterte at mga Marcos. Sa tingin ko hindi yun ang bokasyon ng pagiging Katoliko. And magalit kayo sa akin, eh, wala akong pake. Kasi ako, sa tingin ko mas mahalaga yung pagiging Katoliko ko kaysa sa political leanings ko. Kasi ang politics ko, hindi ko sinasabing perpekto, pero salamat ako sa Claret, sa philosophy training ko kasi kaya kong mag-isip, kaya kong magtanong 'no.
Eto tulad nito nagtatrabaho ako sa gobyerno pero minsan nahihirapan ako ipagtanggol ang gobyerno. 'Di ba yung nakaraang buwan sabi ng DTI puwede ang ₱500 sa Noche Buena, 'di ba? Sapat na ang ₱500 sa Noche Buena, 'di ba? Tapos may mga clarificatory statements pa yung sekretary. Oo, pinagtatanggol mo yung government hindi dahil makagobyerno ka lang, hindi dahil bound ka lang ng civil service rules, but because dahil kung lagi mong tutuligsain ng government at wala ka namang i-o-offer, mauuwi tayo sa anarchy, 'di ba? Pero ang isa dun, kailangan mo i-criticize kasi minsan out of touch na sila sa reality ba. Yung flood control problems 'no, yung corruption, yung anomalies, kung papansinin mo sa sobrang rangya ng marami 'no, ng ilan pala, sa sobrang rangya na nila hindi na nila alam kung ano ba talaga yung hinahanda sa Noche Buena na bakit mo masasabing ₱500. Pero yun, before tayo pumunta dun sa pagiging Katoliko at ano ba dapat view natin sa corruption, ikaw Pads, ₱1,000,000 march, EDSA, Duterte, Marcos, o Liberal Party o PDP laban, ano ba talaga yung hangga'n dun ba yung ano natin, yun ba yung ibig sabihin ng Vatican II na kapag ikaw ay Katoliko sa modernong panahon, eh, sasawsaw ka sa politics? Kasi ang pagkaintindi natin, hindi, iimpluwensyahan mo ang politics na maging Katoliko, 'di ba? Pero ikaw Pads, anong mga ano mo? Siguro pre ang nakikita ko kasi at least sa atin sa experience natin ng simbahan sa Pilipinas is that tayo bilang mga Pilipino, we tend na paghiwalayin yung pananampalataya natin at yung normal, quote unquote, normal life natin, no? Yung political life natin halimbawa. So you will find many Catholic, devout Catholic politicians na corrupt, na nagsisinungaling, na mga iba pa nga mga ex-seminarians tapos sila pa yung mga nagnakaw ng ano, 'di ba? Oo, si Saldico Saldico, 'di ba? ex-seminarian daw yun, eh, 'di Ex-seminarian yun. ba? Sabi ko, anong natutunan sa seminaryo kung gano'n? Pero we Exactly, have 'di that ba? tendency, Exactly. 'di ba? We have the tendency na parang pinaghihiwalayin natin. No, pero yun yung sinasabi ng Vatican II, eh. Hindi, dapat yung political choices natin informed ng ating pananampalataya. That is why hindi natin sinasabi na, dapat neutral lang tayo palagi. No, of course may mga bagay na meron kang pupuntahan na isang partido kasi nga yun yung aayon doon sa katuruan ng simbahan. Halimbawa, when we talk about issues like abortion for example, no? If our political choices are informed by our faith, then we will go to the right. Pero ang usapan halimbawa, ito hindi natin masyadong problema 'to sa Pilipinas pero sa mga western countries, immigration. Hindi porket nandun ka sa right, hindi ka kakampi ngayon dito sa left dahil sa immigration, 'no? Hindi ka puwedeng maging anti-immigrant kasi nasa social teachings yan ng simbahan. I mean, yung fluidity nun 'no, so ang loyalty natin dapat na kay Kristo, hindi nasa political party. And I am now going diyan sa sa problema na nabanggit mo na Arcel na pahapyawan mo na, eh, 'no? The problem of the church now in the Philippines is that we have become too identified to a certain political party, no? Ito, yung EDSA. Ang EDSA, hindi yan pinatawag ni Cardinal Sin para iluklok si Cory Aquino. Kasi yan ang problema, eh, yan ang nasa isip ng maraming tao, eh. Mga against sa simbahan and even within the church, no, we think na, EDSA was called para patalsikin si Marcos tapos ilagay si Cory Aquino. So, from that moment on, ang simbahan ay kaalyado ng Liberal Party at kalaban siya ng mga Marcos, no? Which is not true, no? Which is not true. Why? Because, well, first and foremost, the Liberal Party, if you go back nung panahon ni Pinoy, kinaban din sila ng simbahan dahil pinipilit ni Pinoy yung RH bill, di ba? The church stood her ground na no, this is against the faith, this is against morality. Gano'n, 'di ba? Hindi siya blind obedience dapat, eh. Pero that idea na, okay, pinatawag ni Cardinal Sin yung para iluklok si Cory tapos so ibig sabihin ngayon din nagpatawag ng ₱1,000,000,000 march kasi makadilawan o
pink lawan ng simbahan. No, that is not true. Bakit pinatawag ni Cardinal Sin yung mga tao na pumunta sa EDSA? Tignan niyo yung pinagkaiba. Ang pagtawag ni Cardinal Sin dun is that pumunta kayo dun, magdasal kayo para walang dumanak na dugo. Hindi niya sinabi na magsabi kayo na Marcos resign. Hindi, punta kayo dun, magdasal kayo para walang dumanak na dugo, no? And that is true na mayroong mga communist elements na gustong i-hijack yun actually. Kasi kinuwento rin sa'kin yung may isang pari kami na sabi niya, "Bakit yung mga madre lang yung nandun sa picture, yung famous na pictures kasi yung mga madre yung nagdarasal ano yun, eh, Daughters of Saint Paul yun." Sabi nila, "Eh, kasi ano may nagtuturo sa amin noon," yung sa mga pari ba, "may nagtuturo sa amin noon na gumawa ng Molotov bomb." So, wala Ah, sila doon sa EDSA kasi itina-try na i-hijack ng mga makakaliwang grupo para magkaroon ng violent revolution 'no. So, well, that is another topic. Pero you look at that 'no, EDSA was really religious in its nature. Meron din siyang end. Ang end niya walang dumanak na dugo. Consequence lang yung napatalsik ang diktatorya 'no, na bumaba si Ferdinand Marcos Sr. Consequence lang yun. And yun nga, very religious siya in nature, nagdarasal sila, nagmimisa sila 'no. Kaya hindi rin makagalaw yung mga sundalo nun kasi, "Oh, paano natin 'to pagbabarilin, nagdarasal lang naman 'tong mga 'to." Eto ngayon, i-compare natin dun sa trillion peso march. Ang problema mo doon, ang akin, ito ang issue ko doon, which is hindi ko sinasabing masama yung trillion peso march 'no. That is actually a very good pastoral response of the bishops of the church herself 'no, sa nangyayaring kagaguhan talaga ang nangyayari sa Pilipinas ngayon 'no. However, ang aking criticism doon is that I think ang kulang dun yung religious nature. Kapag ang simbahan nagpatawag ng isang event, dapat religious siya in nature. Primarily, puwedeng secondary ang political. Pero ang nakikita ko kasi dun sa trillion peso march, it's more political 'no, mag-resign kayo kasi mga magnanakaw kayong lahat 'no. Ano ang end? 'Yun ang isa pang tanong, ano yung end? Kasi yung sa EDSA, ang end lang naman walang dumanak na dugo, eh. Ano ang end ng ano, ng trillion peso march? Mag-resign si ano, si president tapos yung si Sara. So, after that, ano na saan mangyayari? tayo, 'di ba? Saan Saan tayo? tayo? Ka kasi kahit mag-resign yang dalawang 'yan, kung pareho pa rin yung struktura, Sistema walang 'yan, magbabago pre, nothing will change, gano'n pa 'yan rin ang definitely. corruption. Actually nga naano nga ako pre, kasi ibig sabihin pala kung hindi pa sila nag-away dalawa, kung hindi pa nagkaroon ng kung hindi pa sumabog ang lahat ng 'to, hindi natin malalaman kung gaano kalala. I mean meron tayong idea na puro sila korap lahat, 'di ba? Pero na ganito ka-sistematiko na walang classrooms, maraming classrooms ang hindi Exactly. mabuo, maraming tulay ang hindi napagawa, maraming supposedly magagandang flood control mechanisms na. Kaya 'di ba kapag ma-realize mo, especially kami dito sa NCR 'di ba, ito palang bahang ito, hindi na pala dapat ganito kalala yung baha. Kung napunta lang dito yung pondo Kaya 'no, siya evil, eh. Kaya dapat talaga as Christians i-denounce natin kasi evil yun, eh. Pero ang problema natin ngayon pagka na ano tayo as a church, 'pag na-identify tayo sa isang political party lang na parang automatic na, okay lalabas tayo dun, magra-rally tayo kasi anti-Marcos tayo, anti-Duterte tayo. So hindi tayo dapat mag-welcome ng pro-Duterte o pro-Marcos na baka naman talaga dahil Katoliko sila gusto rin talaga nilang i-denounce yung evil, 'di ba? yeah, Which is yun I ang think ano yun ko. ang problema. Yung sa tingin ko ano yun, kailangan ma-address talaga yun na if you're really launching initiatives like mass movements 'no, it's not because of political motivation, but rather kailangan nga tayo yung mag-shift nung political atmosphere into something na religious, eh. Hindi hindi ko ma-language ng maayos pero ang point ko halimbawa, kung magpapa-rally tayo, yung rally na yun should not be seen as parang mobilization na meron tayong i-de-destabilize natin. Ako disagree ako dun sa ano, sa mga statements ng ibang tao na sinasabi nila na
Hindi, kailangan nating mag-ingay, kailangan nating guluhin ang sistema, kailangan nating i-disturb 'no. I mean, nature has its way to do that. The Lord has its way to do that. Ang trabaho natin yung within our control is for us to be organized into one vision, and it's to be a Catholic and not Exactly pre. hindi tayo dapat sumaksak sa isang ideology o isang party 'no, na okey naglunsad ang mga Katoliko ng penitential procession in reparation for all the evils na ginawa sa Pilipinas. That's a very Catholic move 'no, at hindi yun kayang i-replicate ng ibang grupo, not necessarily religious groups, but hindi siya mare-replicate ng ibang grupo na ang plano ay destabilization. Kasi ito, genuine ito na ano, people's initiative for good governance, eh. Ako sa tingin ko, ang point ko lang na gustong sabihin pre, baka sobrang talino na ng mga pari natin. Mas academics na, mas academician na yung ibang pare kaysa Katoliko. Kasi ang dali ng mag-ano, eh, ang dali ng laruin yung words, tapos mapapansin mo ang dami ng mas vlogger na nga, mas influencer na yung ibang pare kaysa maging Katoliko. Bihira na sila mag-homily tungkol sa katesismo, bihira na sila mag-homily tungkol sa turo ng simbahan, 'no, puro mga general statements na, puro mga, ah, alam mo yun, ewan ko Motherhood kung statements. motherhood statements na mahal tayo ng Diyos, na huwag tayong magsawa, tama lahat yun. Pero yung mga turo tungkol sa pagtindig sa korapsyon for example, baka naman ano parang iba na, parang medyo malabnaw 'no. Kasi tulad niyan wala dati naalala mo pre, nung high school tayo sa Hagonoy, yung quote and quote nagtatalunan ng mga patay, 'di ba? That the parish in Hagonoy perceives it differently 'no, na ang daming namamatay, na isang area, the next week meron na naman so ang ginawa ng parish priest nag-launch ng penitential procession. That's a very that's inherently Catholic na hindi mo nga mare-replicate ng ibang ano, ng ibang tao, ng ibang grupo. What if we begin to look at it in a Catholic lens again? Now with all of this corruption, with all of this happening, what if it's our call to prayer, karoon tayo ng collective na prayer for this. Ang Ewan ko, so nasa ano rin siguro niyan pre, nasa ilalim niyan is yung mentality, yung modern mentality na ang prayers walang magagawa 'yan. 'Di ba kunwari may nagkaroon ng aksidente tapos sasabihin mo, may prayers to you." 'Di ba ang automatic na reaction ng mga tao, "Anong prayers, prayers ka diyan?" Dapat may action 'no? That is actually very ano, wrong. Of course, totoo dapat talaga hindi ka lang manatili na passive ka lang, pagdarasal kita." Meron ka pa ring action, pero prayer is a very important 'no? Nakita natin sa EDSA. EDSA was a prayer and it really had fruit 'no? So, for example, 'yan, sabihin natin, yung obispo na 'to, itong parish priest nagpatawag siya ng penitential ano, procession o kaya ng ano, national exorcism. Sasabihin natin from outside yung mga hindi Katoliko, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, they will see it as something na trivial na, ano 'yan?" Pero para sa atin, if we really believe 'no, it means na we are really asking for God's help na nakikita natin 'tong evil dito sa society na 'to. So prayer is very important, eh, and I think the sad part here is that hanggang sa aming mga pari na parang maybe, hindi ko naman sinasabi na gano'n ang nangyayari sa mga kapatid kong pari. Pero baka lang naman we have to review ourselves. Baka we put our spiritual life as if it's secondary sa ating ano, social life. Kasi ito ang problema, 'no, yung nabanggit mo kanina yung intellectualism. The problem in, um ecclesiastical intellectualism, especially sa Pilipinas, ay very informed tayo ng liberation theology, 'no? So, pumasok ang liberation again, I am saying liberation theology is not bad in itself. Actually, it's not theology, it's theologies, 'no? Plural siya kasi iba-iba yung version niyan, eh. Tama, you fight for the poor because the church should have a preferential option for the poor, 'no? Kasi nasa gospels 'yan, eh. Pero paano yung fight mo 'no? It should be informed
by your faith 'no. Kaya merong tendency yung ibang mga liberationists, yun na lang i-term natin sa kanila, na parang they see kunwari liturgy as something very opposed sa social justice. So kung Yeah, ako'y yeah, pari that's true. na ano, na gusto ko maganda yung aking ano, yung aking kasulya, yung aking pagmimisa, tapos ikaw Anti-poor ay ka, pari na liberationist, sasabihan mo sa'kin na, puro ka ano, panlabas lang, mga nagmumurang ginto 'no. oh, So 'di ako ba? lalabas ako ng may bakulo dito para meron akong statement na ano, na ako yung mabuting tao. I mean, it does not follow. You can only fight for social justice if you drink from the source that is the Eucharist 'no, that is the body and blood of Christ. Kaya yung Hindi, tsaka it's liturgical life mo, unfair. yung spiritual life mo, dapat ini-inform nun yung fight mo for ano, for social justice. That's true, that's true. Tsaka eto, well, it's a different segment too 'no, na how to make sense being a Catholic in an environment na naglalaban yung quote and quote mo, traditionalism and liberalism. Well, kasi connected siya, na kapag liberal ka more likely na against ka sa traditionalism kasi nga parang karangyaan tas externalities lang 'no. Pero I think they are being unfair to the multitude of saints na naging banal sa heroic deeds, taking the inspiration from the Eucharist. At yung misa naman noon ay traditional Latin mass. I mean, again, hindi kami hardcore ni Lennon diyan, lalo na kilala niyo naman kami. Lalo na si Lennon 'no, yung community ni Lennon, very yung ano nila, ang kanilang apostolado ay, ah missions to the modern man, eh, to this world with its modern sensibilities. Pero yun ang aking critic, eh, na parang nagmumurang ginto tapos magsusuot ka ng kasulya yung pang-barbero, yung na sobrang nipis, bakat na yung utong mo tapos para sa'yo yun yung genuine na mass 'no, nakamaong ka ta's nakatsinelas ka ta's t-shirt na puti, kasulya ta's tola na Oo, gutay-gutay tapos na. yung maong mo Levi's. Pero yung maong mo Levi's, 'di ba? Naka-sandals ka pero yung sandals mo Birkenstock. So, sorry for the word pre, basura yung investments mo, pero kapag lumabas kayo ng mga kapwa mo pare o ng mga benefactors mo sa gabi, maganda kotse mo, full tank, tapos nasa BGC kayo tatambay o may pangkape-kape ka from time to time. I think it's Tapos very social justice hypocritical. warrior ka. Oo, tas social justice warrior ka na parang, ah, anong tawag dito, magpo-post ka, pupunta ka sa lansangan. Gagamitin mo sila na parang poverty porn na nga yung iba dun, eh, kasi pipicturan mo sila walang consent, iko-cover photo mo sa mga reflections mo na pro-poor, pero uuwi ka sa kumbento mo na full blast ang aircon mo, tapos updated ang gadgets mo, tapos tumatanggap ka ng allowance mo at ng mga stipends mo, tapos pro-poor ka. Tapos basura yung tingin mo sa liturgy na parang kung ano na lang, bahala na. Hindi ba baliktad na dapat yung apostolate yung ginagawa mo, bunga siya ng prayer life mo, eh, bunga siya ng liturgical life mo. At kung sasabihin naman ng iba, lalo na ng mga religious 'no, na nakikinig, na hindi kasi ano kami, we are meant to be men and women for others. Not necessarily. Hindi ibig sabihin na men and women for others ka, eh, wala kang regard sa liturgy. Ewan ko lang kasi parang napakalaki lang ng disconnect na yung sinasabi mismo ni Pope Francis na warning niya nung bagong pope siya, parang yun ang nangyayari, medyo prophetic, eh. Baka naman kasi sabi niya dun, "If we do not preach Jesus Christ crucified, we are just like compassionate NGOs." Baka kapag kasi from time to time 'di ba, minsan yung mga ano natin, well sa ibang episode pero disclaimer, yung mga tao na may woke na pananaw, we respect them, we love them.
Pero it does not mean na kailangan mag-subscribe kami sa gano'ng agenda just to say or to show na we respect them. Pero yun ang problema, yung ibang mga pare yung tendency not necessarily pare, yung ibang mga Katoliko, woke na sila, 'di ba? So nagbabangga na ngayon yung faith, yung doctrine 'no, sa kanilang political leanings. So ang mangyayari magiging hindi na nga secondary, eh, mase-set aside na yung faith kasi nga oppressive yung faith, eh, Eurocentric yung faith, 'di ba? Tapos dun na sila sa agenda na yun. Pero kung titingnan mo yung heart ng Christianity and kung bababad ka lang talaga sa liturgy, it says it all. Love for the poor, promotion of social justice, love of God and country, love of nature, nandun na lahat, eh, sa Christianity, eh. Kaya nga sinasabi ko nga, kaya ito yung episode na 'to, isang medyo seryosong kuwentuhan bago magpasko. Kasi kung titingnan mong maigi pre, nasa ano, eh, nasa regard natin sa pagiging Katoliko natin, yung sa tingin ko magiging solution sa nangyayari. Kasi EDSA was not perfect, but we can correct the mistakes of EDSA if we will just become more Catholic than the Catholics of EDSA. Sa tingin ko, yun ang aking hypothesis. I remember may mga napanood akong video clips 'no, after the revolution, di ko alam kung na-sworn in na si Cory Aquino, pero nagpamisa si Cardinal Sin tapos kumanta tayo ng No Mas Amor kay El Tuyo, and all Catholics back then know it's a hymn to the Sacred Heart, eh, and it's a very Catholic thing. Ngayon hindi hindi wala na nga yatang kumakanta nun sa ibang mga parokya, 'di ba? Wala ng enthronement ng Sacred Heart, wala ng enthronement ng Christ the King. Wala na yung mga Legionary na poprosisyon ng maliit na prosesyon ng Birhen sa first Saturday, 'di ba? Parang wala na, 'di ba? Parang hindi na tayo gano'n ka-Katoliko. Sasabihin nung ibang mga medyo intellectually inclined na pare, ano kasi 'yan, yung mga popular piety ano 'yan, eh, relics of the past 'yan, na the people back then did not know better and dapat mas parang it's unacceptable for me. I mean, sorry, hindi lang siya sa tradition or whatsoever. Tingin ko ang daming bagay about our Catholic faith na dinownplay ng intellectualism and it's very unfair and it's an injustice. And sa tingin ko, it's not just right, it's wrong. Ikaw pre, ano bang It's ano wrong mo diyan? talaga pre, wrong talaga yun. Eh, kasi you are ano, eh, inaapakan mo yung nagsu-sustain sa napakaraming laiko, sa napakaraming pangkaraniwang Katoliko dahil lang nag-aral ka sa Ateneo. 'Di ba? I mean, O kasi 'di ba or meron other kasing schools, sinasabi, may 'Di ba, sinasabi para lang kasi sila malinaw. pre, may sinasabi sila na centrality kasi ng Eucharist. Wala akong issue dun, eh, kasi talagang the Eucharist Naman na is the dapat sentral ang center, Eucharist. yun talaga. Pero Pero yung kung sinasabi mo na yeah, wala ka ng popular piety, parang it's wrong. tsaka to make the Eucharist as the center does not mean na dapat tanggalan mo yun, hubaran mo yun hanggang yung pinaka Exactly, ano lang, exactly. minimal lang nandun, na basta tama lang yung iyong words of consecration tapos okey na, masaya na tayong lahat. No, no, hindi yun, eh. That the Eucharist is the center means na you take care of the Eucharist, the celebration, the liturgy, so that from there dun ka iinom, dun manggagaling ang energy mo para sa iyong social work, sa iyong paglaban sa social justice, 'no? Kaya ito, para sa mga Katoliko na nakikinig nito, if your priest does not take care of his spiritual life, of the liturgy, eh, medyo pagdudahan na ninyo yung kaniyang ano, yung kaniyang paglaban sa social justice, 'no? Kasi sinasabi ko sa inyo, walang apostolate ang makaka-survive kapagka hindi ka nanggagaling ng matinding, um, devotion mo sa Eucharist, 'no? And this is very Catholic. Sa lahat ng mga hindi Katoliko at hindi mga, believers na nakikinig nito, you will not understand. This is very Catholic thing, 'no? And going back, yun nga, eh, we have to really ano, eh, ang una natin dapat na loyalty kay Cristo. 'No? So, dapat Katoliko ka muna bago ka maging ano, I'm not saying na hindi ka puwedeng maging Katoliko tapos ikaw ay maka-Marcos, loyalista, o ikaw ay maka-Robredo, o ikaw ay maka-Duterte. No, I'm saying kasi teaching ng Vatican II, eh, go! Especially yung mga laiko, go! Mag-engage kayo sa politics.
pero your engagement should be informed by your faith. Hindi ka blind Conscience. obedience na ano, conscience yan. Hindi porket ito yung sinabi ni Duterte, gospel truth yun. Hindi porket ito yung gusto ni BBM, yun na yun. O porket ito yung ano, sinasabi ng Liberal Party, yun na yun. No, conscience mo pa rin ang maghahari pre. Dahil nga, again, you are Catholic first, no? So, sabihin natin, sige, boboto ka ng Duterte, okey. Kasi talagang convinced ka na, um, siya ang makakaroon ng change sa bayan. Pero when you see him cursing God, you have to react. When you see him cursing the Pope, you have to react, 'no? Kasi nga hindi ka puwedeng papalakpak lang tapos ide-defend mo na joke 'yun, 'no? At the other side din, 'no, hindi porket ikaw ay anti-Duterte, tapos ikaw ay sabihin natin Liberal Party, automatic na naaampunin mo na lahat ng policy ng Liberal Party, abortion, divorce, lahat 'yan ide-defend mo na, no, your faith should inform your political actions, 'no? So anyways, ito rin, ito siguro pang-last ko na before we go on dito sa dalawang last na segments, 'no, kasi mahaba-haba na 'to. Vatican II, the Second Vatican Council said na kaming mga pari, kaming mga clergy, 'no, our job is to sanctify you, to sanctify the world, to give you access to the sacraments, 'no, and to guide you in the moral truth, 'no, in the moral life, 'no. That includes, well, denouncing social evil, 'no, and guiding you so that you can clearly see the injustices, 'no, na nangyayari. Pero yung dapat maging active talaga sa politika, sa political movements, 'no, hindi kami. Dapat kayong mga laiko. Kaya yung Clergy for Good Governance, sorry, I mean maganda siyang movement, I'm not saying na masama siya o mali siya. Pero I think it is in a way it's robbing the job of the vocation actually, not the job, the vocation of the lay faithful, 'no? Kasi hindi dapat kaming mga clergy ang manguna sa paglaban para sa good governance, dapat yung mga laiko. Ang trabaho lang namin dapat ay gabayan kayo, mamulat kayo na, oo, kailangan pala natin talaga ng good governance. So, kailangan natin ng movement. At the very best, dapat advisors lang kami, spiritual directors, not Yeah, really conveners. agree. Kasi well, again, like you know, I also agree in that na because the clergy should reflect good governance in the manner Yeah, they agree. run their parishes, they administer their ministries, 'no? They are reflecting, yung good governance already. It's ang ganda ng pads. It's the vocation of the lay faithful to really influence a more conducive society towards good governance, 'no? It's very beautiful. And, well, medyo mahaba na rin talaga 'tong topic nito, pero we can end here dito sa kuwentuhang ito, 'no? Just to medyo light talk lang din man sa atin 'to, light talks pa 'to, eh. Sa atin Pero yun nga light, yung yun ang aking ano kasi, yun ang intention ko why I recommended this topic. Baka kasi ano, baka we can be Catholic again. I'm not saying ako personally, Pads, and to my friends who are listening sa akin lagi. From time to time, I miss the mark, 'no? Yung mga ano, yun ang ibig sabihin ng sin, hamartiya, 'di ba? You miss the mark, eh. From time to time, I miss the mark being a Catholic. Pero I remember the good old days, and it's not really that long, about 2010, back then, mga konting atras lang, we still have a Catholic lens, at looking at things. Eucharistic processions, then we invoke. No, ngayon yung Oratio Imperata parang taken lightly na. Dati iba ang bigat 'pag sinabi ng obispo na may Oratio Imperata o imperative prayer, utos, 'no? Pinag-uutos itong dasal, ngayon parang lightly na lang, 'no?
Hindi kasi It's ngayon din different parang pa kada ano, may Oratio Imperator na, eh. Dati 'pag oo. nag-Oratio Imperator parang something big has happened, eh. 'Di ba? That's what I mean by a Catholic lens of things, eh, na parang sabi ni Saint John Vianney nga, eh, "The eyes of this world see no further than this life, but the eyes of a Christian pierces deep through eternity." Merong ibang way ng perception ng isang Katoliko 'no, na beyond lang sa surface 'no. At sa tingin ko yun yung invitation ko din sa mga kaibigan ko 'no, sa mga kaibigan namin ni Father Len dito sa Tamang Usapan 'no. Lumalim tayo, mag-dive tayo. We we respect you, hindi namin jina-judge yung kung anong political leaning o ideological leanings niyo. Pero ang sinasabi namin kung Katoliko kayo, what if tayo magsama-sama tayo to really have a Catholic way of looking at things? Meaning, hindi tayo agad nadadala ng palakasan ng boses o pagandahan ng video editing na the same brown coat sa bawat revelasyon naka-brown coat at naka-black t-shirt ka, pero palago ng palago ang buhok mo every week 'no, or, palakasan ng speeches o pagandahan ng PR, but rather we look into the deep. We listen to everything they say, but we listen to the things they do not say. We look at things wherein sino ba ang tunay na magbe-benefit kapag may mga bagay na mangyayari o hindi mangyayari. What does it really mean to be a responsible citizen if we are not actively involved sa civic rights natin? I mean, yun ang isang pinagpapasalamat ko sa pagiging Katoliko pre. Hindi pinagbabawal yung gatherings o yung union 'no, yung mga ganun. And there is always Catholic action. It's not the world 'no, the world should not change our views 'no. But rather, we as Catholics should change the views of the world, no, to make it more humane. No? Sabi nga ni Andrew Klavan, one of the political commentarists ng America, the world owes it to Christians why the civilizations have become more humane, mas makatao. Kasi other religious traditions, very brutal kapagka ano, very punitive, very irrational pa nga yung iba, no? And that's the thing, no? That's the thing, and it's really a true thing. Being a Catholic, kung siraan ang relihiyon mo at i-call out ang religion mo na hipokrito, maraming kaso ang mga pare, hindi ka matatakot sa buhay mo kasi walang walang magpapapatay sa'yo dahil nag-criticize ka sa isang obispo 'no. Pero sa ibang religion mo yan gawin, wala, 'di ba? You will live in fear, you will live in that horror of violence kasi may violent tendency sila 'no, na kapag may contradiction pinapapatay nila or pinaparusahan nila. It's a gift 'no, the Catholic faith is a gift, and sa tingin ko sa paparating na bagong taon din baka hindi naman New Year's resolution, baka we can appreciate the faith more by living it out more courageously, more boldly. Ako siguro just some closing 'no, kung sa akin, ang isang challenge sa akin kung halimbawa 'no, bilang government employee, 'di ba? Siyempre kung ikaw ay Catholic and you are being asked to choose 'no, whether or not you'll subscribe to a corrupt act, pipiliin mo yung hindi ka maging corrupt, 'di ba? So, parang gano'n 'no, minsan hindi naman kailangan rallies, eh, hindi kailangan ng rallies, hindi kailangan ng mga celebrity endorsement. Kailangan lang natin we really make a mark 'no, kasi yun ang sign ng ano, yung sinasabi sa gospel ni John, eh, as followers of Jesus, we are signs against the world, eh. We are ano tayo, antithesis talaga tayo ng mundo. So, the moment we espouse 'no, 'pag tayo ay ano ba yan, in-enjoy na natin yung spirit ng mundo, we become less and less Catholics, become less followers of Christ, we become less Christians. So yun ang aking closing ano doon, ah, statement 'no, parang we have to be Catholic again. Make the Philippines Catholic again, parang gano'n. Pero Wow, it's very bold, MPCA. pero hindi ako MAGA movement, hindi naman Trumpish na populist 'no. More on sa ano, personal. Personal, yeah.
hindi siya collective na parang, ah, maging mob tayo. Hindi siya mob mentality. Yung personal renewal, kung ikaw ay estudyante and nasa crossroads ka kung ikaw ay magche-cheat para pumasa o hindi, o babagsak ka, piliin mo bumagsak. Hindi, piliin mo maging honest even if bumagsak ka. Mm. Then after that, you learn your lesson, you take that exam again para pumasa ka. Kesa for the quality for the sake lang na pumasa ka para hindi mo na ulitin dahil sayang yung tuition, eh, dapat nag-aral ka before, 'di ba? Mga gano'ng bagay, ang liliit na bagay pero it really contributes sa corruption kapag ano, eh, kapag ginawa nating sistema. Kasi sistema na 'yun, eh, 'no? Na yung mga sa education pa lang 'yun, sa trabaho din, then sa family life, sa relationship, sexual relationships, ayan, sa ibang episode natin 'yan pag-usapan. Pero basically, thankful ako na Katoliko ako at Pilipino ako. Siguro ang akin pre, ito just to resume all of this, just to summarize 'no, all of this. Kasi ito just ano lang din, clarification 'no, kasi baka you you might have the impression na against kami ni Russell sa ano, sa mga activists 'no, sa activism. No, no. Actually, we fully support it 'no, kung puwede nga ako nandiyan nga ako, baka lumabas din ako nun. Pero yun nga, let our faith inform our political choices, not the other way round, 'no? Hindi natin puwedeng gamitin ang Biblia halimbawa as just a justification of our ideological and political ideas. Dapat baliktad 'yun. Dapat mag-aano ka ng political ideas mo kasi hinugot mo sa gospel 'no, sa pananampalataya. Kasi ano, so dapat ano, common ang lahat, maging communist tayo kasi sabi sa ano, sa Acts of the Apostles. Hindi gano'n friend, 'no. Dapat ang pinaka-message ng gospel muna tapos tsaka mo titingnan ngayon yung reality. Teka, itong si ganito ano, para sa kanya ang buhay ay ano lang, relative. Itong si ganito, ano siya, pro-life siya pero ang kanyang ano naman sa pera ay relative. Halimbawa 'no, so our judgments, especially our political, social judgments should be informed by our faith 'no. And what a way to celebrate Christmas 'no, kasi nga well, we are celebrating the coming of the Son of God 'no, the Word made flesh 'no. And what a way, kasi nga we try always to separate our faith from our daily life. Pero hindi, eh. Christianity is not like that, eh. Christianity is an incarnational religion. God, who is spiritual, assumed our materiality. So gano'n din 'no, our faith which is spiritual should assume the materiality 'no, the profanity, the banality na of our political life, our social life 'no. Lahat, lahat. Again, just going back, as baptized we are priests, you have to sanctify the world by your life. We are kings, you have to order everything towards the kingdom of God. And we are prophets, we have to denounce what is evil and we have to announce the good news. No? Yun lang. And Merry Christmas. Oo, oo, na-connect pa natin sa Pasko 'no. Ayun, so Merry Christmas mga kapatid. Oh, winini-wish na sana sa dami ng trahedya at saka calamities na dumadaan sa mga pamilya natin, sa bansa natin, sana makapasok tayo doon sa nativity scene kung saan lahat ay tahimik. Bagamat madilim, merong tala 'no, na nagliliwanag na si Kristo. Nagsasabi sa atin na, "I'm here," and "Glory to God, peace to people of good will." That's the essence of Christmas actually, na yung good news 'no, yung ebanghelyon. Amid the darkness and the silence. Napakaganda nun, napakaganda nun na gamitin natin sa discernment natin. Si Jesus ay ang Diyos mismo na nagkatawang tao, dumating siya sa mundo ng tahimik.
walang rally. Pero in that silence and darkness, apparent darkness, he transformed lives, 'no. Yung mga shepherds, nabago yung buhay nila, 'no, and dumating siya sa simpleng setup, walang karangyaan, walang walang broadcast na walang naka-Facebook Live, nandito na po ako. And he built his life on that, 'no, until his ministry, his death, his resurrection. So let's go back to Christ. Sa tingin ko yun din yung message sa akin, eh. We don't only put Christ more, or we don't just put Christ back again and again, but rather we put again ourselves to Christ. Kasi more than the collective, 'no, it should start in a personal journey. It's a personal thing. So yun, we really wish you all a Merry Christmas, mga loved ones niyo. Sana safe kayo, sana sa bagong taon safe pa rin. Yun, kung na-enjoy niyo 'to at, looking forward sa more live stream ng ating tamang usapan. Kung gusto niyong sumali na rin, 'no, mas maging interactive dahil nga live. So, you can comment there. Pero if you enjoy this at meron kayong mga tanong din, mga comments o may violent reactions kayo, okay, feel free to puwede naman natin pag-usapan ng hindi nagiging violent. Puwede tayong mag-agree to disagree kung hindi kayo agree sa amin. Gawin lang natin sa, disenteng pamamaraan, sa maayos na pamamaraan, 'no, sa Kristiyanong pamamaraan. Willing naman kami makinig o magbasa ni Father Lennon. So yun, alam niyo naman ang aming mga socials. So dito na lang tayo muli at, siyempre alam ko hindi niyo naman mapapakinggan 'to ng December 24, so baka ibang araw niyong pakinggan. Pero sakali man at nandito pa rin kayo, thank you very much. Isa na namang taon, so another season na naman ang naghihintay sa atin. Ayun, ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Merry Bye-bye. Christmas. Merry Christmas!